Oh. Edukasyon! Edukasyon! Karapatan ng mamamayan! Karapatan ng mamamayan! Edukasyon! Edukasyon! Salot! Salot! Okay yan. Nagsabi pala yung dito. Okay lang? Nasaan ba tayo? Dito tayo ngayon sa pinakamalapit na gate papasok ng Malacanang. Dito talaga nag-rally ang mga kabataan at mamamayan noon. Totoo lamang kapag papayagan ng mga aktivista dito mag-rally, maayos sana. Mapapaabot natin sa Malacanang yung ating saloobin. Hindi tayo nakakasagabal sa trapiko doon sa may paanan ng Menjola. Pero ilang taon na rin o dekada na rin ang inabot na hinarangan nila ang Menjola. Ngayon nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapagprotesta dito sa harap mismo ng Malacanang ay nagpapatunay na determinado ang mga kabataan na ipaglaban yung ating karapatan sa edukasyon. Hoy! Walong milyon ang hindi makakapasok ngayong unang araw ng klase. Yun ang tawagin niyang ulol. 8 milyong mga estudyante, edad 6 hanggang 15, hindi makakapasok ngayong unang araw ng klase. Bakit? Merong isang estudyante nag-a-apply sa Batasan High School. Hantang magbayad. Pero hindi na tinatanggap. 100 na sa isang klase ang mayroon sa Batasan High School. 100 estudyante. Sinasarado na ang mga paaralan. Anong gagawin natin sa 8 milyon? Pagtatawanan na lang natin? 20% yan. Sa 10, 3 na mga kabataan hindi makakapasok ngayong unang araw ng klase. Saan nyo kami tanongin bakit kami nandito? Anong gagawin natin sa 3 na yan? 3 kada 10. Anong gagawin sa 8 milyon? Dadaanin natin sa pabola-bola? Dadaanin natin sa pajejimon-jejimon? Leche! Ibig na sabihin nila kung anong problema ng mga estudyante. Ang sinasabi, jejimon. Ang sinasabi, sex ed. Sobra sila siguro ng sex. Kaya hindi nila inatukot yung mga, kung anong kailangan ng mga estudyante, anong kailangan ng mga kabataan. Kulang tayo ng mahigit 60,000 na mga klase, 70,000 na mga classroom. Anong sagot dyan? Jejimon? Sex? Kulang tayo ng 4 milyon na mga armchair. Anong sagot dyan? Jejimon? Sex? Kasi kayo ibang alam kundi sex. Kailangan ipaliwanag, ipaintindi sa mga mayan. Abutin natin yung 8 milyon na hindi makakapag-enroll ngayong pasokang ito. Abutin natin yung milyon-milyon na pinaparusahan ng pagtaas ng matrikula. Hindi alam saan kukunin yung kanilang pambayad. Abutin natin yung mga magulang na hirap, na ninanakawan ng mga eskwelahan na sobra-sobrang mga singil. Kung ano-ano mga miscellaneous fee at kung ano-ano ang taas ng tuition fee. At sabihin natin sa kanila, alam po ninyo, kung merong gobyerno na hindi kayang magbigay ng karapatan sa mamamayan ng edukasyon ito, yung gobyerno pong iyan ay dapat na pinapatalsik. Ang gobyerno pong iyan ay dapat ay pinababagsak. At yan po ang katunayan sa kasalukuyan. Kayo mga kabataan, hanggang ngayon, pagkatapos na ng panggagado ko sa inyo, hanggang dito pa rin lang ang aabutin ng protesta inyo. Bumabay pa rin sa ganito mga kasama! Ito pong pagkilos ng mga kabataan dito sa paanan ng Metro ay upang iparating ito sa bagong halal na pamumuno ang lumalalang krisis sa edukasyon. Simula ho ng 9 na taon na panunungkulan ni Ginang Arroyo, tumigil lalo ang krisis, milyong-milyong mga kabataan ang hindi na nakakatungkol sa eskwelahan. Kung kaya naman ang Pangulong Noynoy Aquino, kung talagang siya ay kabaliktaran ni Ginang Arroyo, baliktarin niya ang lahat ng mga anti-mamamayan at anti-estudyante. Ginang Arroyo. Ang panawagan ng labas ng pondo ang
ng gobyerno sa Cagayan para tustusan ang matagal ng pangangailangan sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas, pigilan ang mga pagtataas ng matrikula tuition moratorium sa loob ng 3 taon, at